Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan diyan. Maraming salamat sa lahat ng subscriber ng GSD All Around na patuloy na sumusubaybay at patuloy na nakikinig sa aking mga kwento. Ang pinakatampok ng ating kwento ngayon ay hango sa totoong buhay ng isang tinaguriang lahi ng mga Bagani. Ang kwentong ito ay mula sa aking lolo. Ang pangalan sa kwentong ito ay ating papalitan at maaari ding ang ibang kwento na ito ay ang iba ay haka-haka lamang sapagkat ito'y kwento lamang ng aking lolo. Nangyari ito sa probinsya ng Agusan del Sur, Mindanao. Habang ako'y nakikipaglaro noon sa aking mga kalaro, ay meron akong kalaro na sobrang mandaraya. Kaya hindi ko napigilan ang aking sarili. Nagalit ako ng husto. At ang sabi sa akin ng mga bata ay ako daw ay Bagani. Hindi ko maiintindihan kung ano yung Bagani, ang salitang Bagani. Kaya dali-dali kong pinuntahan ang aking luluing ko. At nang ako'y dumating sa aking luluing ko, Lolo, may itatanong ako sa iyo. Ano yan, apo ko? Lolo, ano ba yung Bagani? Apo ko, ang Bagani ay isang kwento. Matagal na ng kwento. Lolo, pwede mo ba akong kwentuhan ng Bagani para maiintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng Bagani, sapagkat sa tuwing ako ay nagagalit sa aking mga kalaro, ang tawag nila sa akin ay Bagani. Apo ko, ang Bagani ay isang mandirigma mula sa mga tribo, sapagkat noong araw ang mga tribo ay naglalaban-laban. Lumabas ang mga tinatawag na Bagani. Ang Bagani ay siyang mga sundalo ng mga tribo. Kumbaga sa panahon natin ngayon, sila ang mga sundalo. Subalit, may mga piling sundalo. Kung sa panahon ngayon ay may sap, ang Bagani natutulad ng isang sap. Piling-piling sundalo ang tawag noon sa mga ganung tao na pinili ng mga tribo para makikipaglaban ay Bagani. Lahat sila magagaling at hindi lang magaling. May mga bertod o kapangyarihang taglay ang mga Bagani. Lolo, saang tribo nagmula ang Bagani? Apo, hindi malaman kung saan tribo nanggaling ang mga Bagani. Maraming nagsasabi sa ganitong tribo nagmula. At maraming haka-haka din naman na ganitong tribo nagmula ang Bagani. Iisa lang ang aking natitiyak, apo. Ang Bagani ay may taglay na kapangyarihan o bertod sa sarili. Kapag meron ka noon ay ikaw tatawagin kanilang Bagani. Apo, umupo ka ng maayos at may ikikwento ako patungkol
sa lahi ng mga bagani aking nasasaksihan sa aking sarili noong ako'y bata-bata pa. Ang taong tinutukoy ko ay kababata ng iyong amang si Pepe. Ang taong ito ay masasabi mong isang lahi ng bagani. Narito ang aking kwento patungkol sa lahi ng bagani. Ganito nag-umpisa ang kwentong ito. Sa kabundukan ng Agusan ay may isang tribong naninirahan. Ang tanging kanilang hanap buhay ay manghuhuli ng mga baboy damo. Pag sila nakahuli ng baboy damo, ay buo na ang kanilang araw. Hindi lang baboy damo ang kanilang hinuhuli, maging ang usa, musang, bayawak, at kahit anong makikita sa kagubatan na pwede nilang kainin ay kanilang kakainin. Ganon lang kasimple ang kanilang pamumuhay. Magtanim ng kamote, mais, at kung ano-ano pa. Yun ang kanilang kinakain araw-araw. Wala rin silang problema sa tubig sapagkat napakalinis ng mga batis na kung saan lumalabas lang sa mga kabundukan ang mga malilinis na batis o bukal na kanilang iinumin araw-araw. Doon lang umiikot ang kanilang buhay hanggang sila ay dumami, parami ng parami, sapagkat wala namang family planning doon. Sa isang tribo, merong namumuno kung tawagin ay dato. Ang pamilya ng dato ay sila ni Yangubay, Inyadong, at ang pinakamakisig niyang anak na si Bontasan. Ang pangalan ng dato ay si Dandanon. Isang araw, naubusan ang pamilyang Dandanon ng asin. Napakahalaga ng asin sa kanilang tribo. Hindi nila kayang gawin ang asin. Kaya nag-utos si Dandanon sa kanyang dalawang anak na dalaga. Dali-dali namang umalis si Inyadong at Yangubay. Tuwang-tuwa sila nung umalis sapagkat makakarating naman sila sa bayan. Marami kasi silang nakikita roon. Maraming pagkain na pwedeng mabili. Kaya lang, wala naman silang pambili, kundi tama lang sa pambili ng asin. Inabot na ng gabi sila Inyadong at Yangubay sa bayan. Kitang-kita nila napakaliwanag ng bayan na hindi nila nakikita sa kanilang tirahan sapagkat nasa gitna naman sila ng kagubatan. Pagsapit ng gabi, puro dilim ang kanilang nakikita sa paligid ng kanilang mga kabahayan. Pagka-uwi ni Inyadong at Yangubay sa tribo, sa lugar ng mga tribo, ay naikwento ni Yangubay sa kanyang amang dato na si Dandanon na gusto nilang mag-aral sa bayan. Ang sabi ng dalawang anak ng dato, walang magawa ang dato kundi suportahan ang kanilang mga anak para naman magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya nagpasya ang dato na si Dandanon ay tumira ng bayan
kasama ng kanyang mga anak para makapag-aral ang kanilang dalawang anak na dalaga na, subalit hindi pa rin marunong sumulat at magbasa. Wala mang pinag-aralan ang anak ni Dandanon, subalit kung titingnan mo ang tayo o tindig ng dalawang dalaga, tila mga anak mayaman ang puputi at ang gaganda ang tatangos ng ilong. Nasa bayan na si Dato Dandanon at ang kanyang asawa kasama ang dalawang anak na dalaga. Subalit si Buntasan ay ayaw sumama, nanatili sa tribo sapagkat hindi daw niya maiiwanan ang panghuhuli ng mga bayawak, baboy damo, musang at usa. Si Buntasan ang pinakamagaling sa lahat ng kabinataan sa kagubatan. Kung titingnan mo, kapag kasi ay tumakbo sa kagubatan, naaabutan niya ang usa sa bilis ng takbo. Kaya marami siyang nahuhuling mga hayop sa kagubatan. Sa kasamaang palad, pinaslang ang pamilya ni Dato Dandanon. Isa lamang ang nakaligtas, subalit nilapastangan ng mga hayok sa laman, masasamang loob. Nakauwi siya ngubay sa kanyang mga katribo at galit na galit ang kanyang kuya Buntasan nang makita siya umiiyak, humihikbi at ikinukwento ang nangyari sa ama nilang dato na si Dandanon, maging ang kanilang ina. Ang sabi ni Buntasan na bunsong anak ni Dandanon, kailangan may managot sa kanila, may managot sa nagpaslang sa aking pamilya. Kaya pagsapit ng gabi, bumaba si Buntasan sa bayan at isa-isa niyang hinanap ang mga salarin. Madali naman niyang makita sapagkat kilalanan niya kung sino-sino ang masamang tao sa bayan. Iniisa-isa ni Buntasan ang pagpaslang sa kanyang mga kaaway gamit ang sibat, gamit ang napakatalim na sabli kung tawagin ng mga katribo. Bawat namamatay na kalaban ni Buntasan, pinuputol ni Buntasan ang mga daliri, hintuturong daliri, at ito'y tinutusok niya. Patuloy pang naglalakad o naghahanap si Buntasan. Bawat taong humaharang sa kanya ay patay. Pagka namatay, putol agad ang daliri at tinutuhog niya ito na para bagang isda na nabingwit sa ilog. Tinutuhog ang mga daliri. Nang makaipon na siya ng maraming daliri, marami-rami na rin siyang namatay. Mga mahal din sa buhay ng mga salarin na nagpaslang sa kaniyang pamilya. Umuwi na si Buntasan sa kanilang tribo at doon pinagmamasdan ni Buntasan ang mga daliring pinutol niya mula sa mga kaaway. Tinuhog ni Buntasan ang mga daliri na tila ginagawa niyang belt o inilalagay niya sa kanyang baywang. Dinala niya ito sa isang malayong kuweba at doon niya inihandog sa mga anito ang mga daliring putol. Kinabukasan, nagulat si Buntasan. Ang mga sariwang daliri ay tila naging luma na ito.
natuyo na ang mga sariwang daliri. Hindi alam ni Buntasan kung anong nangyayari sa mga daliring isinabit niya sa loob ng kuweba. Nang itali niya ito sa kanyang baywang, tila meron siyang kakaibang naramdaman. I-report sa mga pulis, sa pulisya, ang mga nangyayaring patayan sa bayan na kagagawan ni Buntasan. Kaya hinanap siya sa kagubatan, sa lugar ng tribo. Subalit hindi nasumpungan o hindi makita si Buntasan sapagkat nagtatago ito sa kuweba. May nakapagsumbong sa mga pulis na si Buntasan ay nagtatago sa kuweba. Pumunta ang mga pulis sa kuweba. Si Buntasan naman ay nagpapahinga sa kuweba. Gulat na gulat si Buntasan. Humigpit ng humigpit ang mga daliring inilagay niya sa kanyang baywang. Mga daliring tinuhog niya at ginawang belt sa kanyang baywang. Humigpit ito ng humigpit, palatandaang na may lumalapit na mga kalaban. Kaya dali-dali namang kumilo si Buntasan, lumabas sa kabilang labasan ng kuweba. Pagdating ng mga pulis, walang Buntasan na nakikita. Nang magkaroon na ng bertud o agimat ang mga daliring tinuhog ni Buntasan, ay hindi na mapipigilan ang kanyang pagpatay. Tila adik na siya sa pagpatay. Bumaba uli siya ng bayan, at kapag meron siyang nakikitang hindi niya magugustuhan at kapag tinitingnan siya, tiyak ito'y patay. May puputulin na naman siyang daliri. Sa nangyari kay Buntasan, tila nabuhay muli ang mga alamat ng bagani sa katauhan ni Buntasan, sapagkat ang mga bagani mamamatay din ng tao. Subalit ang pagkakaiba ni Buntasan at ng bagani, ang bagani pumapatay ng tao dahil sa pagtatanggol ng kanilang tribo. Si Buntasan ay ginawa niyang personal ang galit, hindi sa tribo kundi sa mga pumaslang sa kanyang pamilya, hanggang sumama si Buntasan dahil sa utos ng mga daliri na nasa kanyang baywang, na kung saan binasbasan ng mga anito sa kuweba para siya pumatay. Lo, ano nang nangyari kay Buntasan? Nahuli ba siya ng pulis? Apo, alam naman natin na hindi magtatagumpay ang mga kasamaan sa mundong ito. Dumating ang pagkakataon, nahuli siya ng mga pulis. Subalit nakatakas pa rin siya. May kinakasama siya noong isang babae, napakagandang babae, na habang nag-honeymoon sila sa isang bahay, tinanggal niya ang kanyang belt o mga daliring sintron sa kanyang baywang habang sila nag-honeymoon. Tamang-tama naman dumating ang mga pulis. Hindi na namamalayan ni Buntasan na may mga pulis dahil sa ang sintro ng mga daliri ay hindi naman niya suot-suot. Tinanggal niya ito. Kaya apo, ito ang tandaan mo. Walang masama na nagtatagal
o magtatagumpay sa mundong ito. Walang masamang maghahari. May hangganan ang kasamaan ng tao. Si Buntasan Apo, napakabuting tao, napakabait, mapagbigay kapag may nahuli siyang mga hayop tulad ng baboy damo, namimigay siya sa kanyang mga katribo. Napasama lang ito sapagkat ang mga daliring tinuhog niya, hinandog niya sa masasamang espiritu, kaya hindi na niya napipigil ang kanyang sarili na pumatay ng tao. Ang mga bagani ay hindi ganun, Apo. Ang bagani ay papatay para ipagtanggol ang mga katribo. Yan ang pagkakaiba ni Buntasan at ng bagani. Subalit, si Buntasan ay totoong may lahing bagani. Dahil sa taglay niya, ang tapang at ang ugaling pagtatanggol ng kanyang mga katribo. Kaya apo ko, maging mabuti ka sa iyong kapwa. Huwag kang gagawa ng mga masasama. Huwag kang lalabag sa batas ng tao. Higit sa lahat, huwag kang lalabag sa batas ng Diyos. Maging masunurin ka sa ating Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. Huwag po lamang nating kalimutan i-like, i-share at higit sa lahat i-subscribe ang aking channel. JSD All Around.